Mami, saan po tayo pupunta? Bakit parang nagmamadali po kayo ni Daddy? Inosenteng tanong ng batang si Ashley. Nang makita niyang nag-iimpake ang mami niya, kaya agad siyang lumapit dito. Hindi siya agad nasagot ng mami niya dahil nagmamadaling magligpit ng mga gamit nila at saka inilalagay sa isang maleta. Habang nakatayo naman si Ashley sa harap nito, hawak ang isang teddy bear, nagtataka na rin ang batang si Ashley sa kinikilos ng kanyang mami. Aalis na tayo ng daddy mo, anak. Pupunta tayo ng mall. Diba? Gusto mong mag-shopping? Kinakabahang sambit nito. Aligaga na rin siya sa pag-iimpake ng iba pa nilang gamit. Tumango-tango si Ashley at napangiti sa narinig. Halos tumalon na siya sa tuwa. Yay! Masayang sambit niya tsaka siya pumalakpak. Natahimik ang mami niya. Naluluha siyang tumingin sa anak niyang masayang nakangiti. Dahil hindi niya din masabi ang posible na mangyari sa kanila mamaya. Nagulat si Ashley nang makita niyang may butil ng luha sa gilid ng mata nito. Mommy, wake up po nagka-cry. Tanong niya. Umiling-iling lang ang mami niya, tsaka siya nilapitan at binigyan ng mahigpit na yakap. Ilang minuto lang din ay kumalas ang mami niya sa pagkakayakap. Nang makita niyang bumagsak na ang luha mula sa mga mata ng kanyang ina, agad niya itong pinahiran. Marami ng tanong ngayon sa isip ng batang si Ashley. Mommy, are you okay? Mahinang tanong niya. Muling tumingin ang mami niya sa kanya. Punong-puno ng awa makikita sa mga mata ng kanyang ina. Yes, baby. Mommy is fine. Let's go. Sambit nito at pilit nang ngumiti sa anak para maitago ang lungkot sa kanyang boses at sa kanyang muka. Tumango siya. Tsaka sila lumabas ng kwarto at nagtungo sa labas. Ibinaba na ng mami niya ang malaking maleta saka sila lumabas ng bahay. Hello, Daddy! Masayang sambit ni Ashley nang makita ang daddy niya sa labas ng bahay nila. Kinakabahang tumingin sa kanyang anak at pilit nang umiti para hindi pa halata ang kabang nararamdaman. Hi baby, ready ka na ba? Ali kayo, sakay na. Tugon ng daddy niya. Tumango-tango siya, saka sila pumasok sa loob ng kotse. Inilagay ng daddy niya ang maleta sa loob ng kotse nila, tsaka sila sumakay. Mag-isa si Ashley na nasa likod habang hawak pa din ang teddy bear na niregalo sa kanya ng mami at daddy niya noong birthday niya. Aligagang sumakay ang daddy niya, tsaka niya pinandar ang kotse. Madilim na din ang paligid dahil hapon sila umalis sa kanilang bahay. Pinapatulog na si Ashley ng kanyang mami, ngunit hindi siya makatulog. Kaya nilaro na lang niya ang kanyang hawak na teddy bear. Habang sila ay bumabiyahe, may humintong sasakyan sa harap nila. Lumabas ang mga lalaki sa kotse at kitang-kita nila ang mga mukha nito. May mga hawak rin silang baril. Itinutok nila yung baril sa harap ng kotse ng mga magulang ni Ashley. Nagulat silang tatlo at napahinto sa pagdrive ang daddy niya. Nagtingin na ng kanyang mga magulang, kaya takang-taka si Ashley. Anak, yumuko ka at magtago. Nag-aalala ang sambit ng mami niya. Kabadong-kabado sila. Kaya naman yumuko at nagtago si Ashley sa likod bago iyon. May nakita muna siyang mga tao sa harap ng kanilang sasakyan. Nang bigla siyang makarinig ng sunod-sunod na putok ng baril. Nang marinig niya ang mga putok na iyon, umiyak siya ng umiyak. Pinagbabaril ng mga sindikato ang kanilang sasakyan hanggang sa matamaan ng kanyang mga magulang. Wala silang nagawa kahit na gustong lumaban ng pamilya niya. Hanggang sa nawalan na ng buhay ang kanyang mga magulang. Tsaka umalis ang mga lalaking armado habang tumatawa. Naiwang umiiyak ang batang si Ashley. Mami, Daddy! Mami! Sambit niya habang nagsisilaglaga ng mga luha niya mula sa mata. Niyugyug niya pa ang katawan ng mami at daddy niya na wala ng buhay. At puno ng dugo ang katawan hanggang sa makalipas na ilang taon, naiwan sa kanya lahat ng kanilang ari-arian dahil wala na rin naman siyang pamilya. Tumatak sa kanya lahat ng nangyari sa kanyang pamilya at itinatak niya rin sa kanyang isipan na maghihiganti siya sa pumatay sa kanyang mga magulang. Mag-isa siyang namuhay dahil ni isa, wala siyang kapatid.
dahil nag-iisa lang siyang anak ng kanyang parents. Hanggang sa napagdesisyonan niyang mag-aral at maging isang agent para makapaghiganti sa pumatay sa kanyang mga magulang. I want to be an agent soon and I will take revenge. Punong-puno ng determinasyon na sambit niya sa sarili. Hanggang sa nag-aral siya at nagpatuloy mabuhay mag-isa. Nagpursige at nagsusumikap siyang mag-isang magaling na agent. Lumipas ang ilang taon, isa ng ganap na agent si Ashley. Dahil sa pagsusumikap, natupad niya ang kanyang pangarap na maging agent. Dito niya nakilala ang matalik niyang kaibigan na si Nika. Kahit na pareho silang babae, walang patama iyon sa mga sindikatong nahuhuli nila. May isang sindikato silang inimbestigahan na magkasama. Lumapit sa kanya ang kanyang kaibigan na si Nika. Sis, tingnan mo. Tingin ko dito sila dadaan mamaya. Sabi ng kaibigan niya, tsaka pinakita ang map na hawak niya. Habang abala naman sa kakaisip si Ashley kung anong plano ang gagawin nila para mahuli ang sindikatong may illegal business. Ibinaling niya ang tingin sa kaibigan at tiningnan ang mapa. Patingin? Dito banda. Sabi niya, saka niya itinuro ang kaliwa sa mapa. May tumawag sa telepono nila kaya agad na sinagot ng isang agent. Nakatingin lang sila lahat sa kasama nila. Ilang minuto din at ibinabanan niya ang telepono. Guys, dito sa resort nito mangyayari ang transactions ng dalawang grupo. Tara na. Sambit ng isang agent, tsaka sila nagmadaling lumabas at pumasok sa isa nilang sasakyan na magkakasama. Okay, ganito. Dito ka, Kas. Dito ka naman papesto, Roger. Dito naman yung dalawang magpartner na si Ashley at Nika. Kumbaga, mapapalibutan natin sila. Sambit muli ng kasama niya at pinakita ang mapa sa kanila. Tumango-tango sila at nag-prepare. Mayroong nilagay na earpiece sa kanilang mga tenga. Pagdating sa lugar, agad silang bumaba at nagmandaling tumakbo patungo sa kanilang pwesto upang hintayin at i-confirm ang mga transactions. Napansin nila ang dalawang taong may hawak ng kung ano, na napapalibutan ng mga kasamahan ngunit hindi halata dahil nagtatawanan ng mga ito. Alam nilang mga agents na mayroon itong kaugnayan sa sindikato. Nasa isang resort silang puno ng mga tao, kaya hindi madaling mapansin ang operasyon. Ash, ako nang mauna, i-cover mo ko, sabi ng kaibigan. Shh! Sagot ni Ashley habang dahan-dahan silang lumapit nang hindi napapansin. Ayun na sila! Hintayin na lang natin mag-abutan. Dagdag ni Ashley at tumango ang kaibigan. Sa signal mula sa earpiece, mabilis silang kumilos. Nagulat ang mga sindikato nang biglang dumating ang mga agents. Itinaas ang kanilang mga kamay at agad silang nahuli. Napalibutan sila ng grupo ni na Ashley na matagumpay na naisakatuparan ng operasyon. Nayas kami. Huwag kayong magtatangka ng masama. Sumama kayo ng mahinahon. Sambit ni Ashley nang mahuli ang mga sindikato. Habang nakatutok ang baril sa mga sindikato, shit! Inis na tugon ng isa sa mga kasama ng katransaksyon ng sindikato at nakapalibot na rin ang iba pang agent sa mga sindikato. Deserve mo. Loko kayo eh. Sinisira niyo ang bansang dahil sa pinaggagawa niyo. Inis na sabi ni Ashley. Ang ganda mo pa naman, miss. Nakangising sambit ng lalaki. Gusto na sanang suntukin ni Ashley yung lalaki sa inis. Ngunit, pinigilan na lang niya ang sarili at umirap na lang. Natawa na lang si Nika sa inista ni Ashley. Naglakad sila at hawak na ng mga agents ang sindikatong iyon. Good job, guys! Nakangiting sambit ng kanilang chief. Ngumiti naman silang lahat. Good job! Tugon nila. Kain naman tayo? Sambit ng kaibigan niya. Tsaka nilagay ang kamay niya sa braso nito. Habang naglalakad sila pabalik sa sasakyan nila, nang makabalik ay agad silang dumiretso sa kanilang office. Baka mamaya may operation o ipatawag na naman tayo. Tugon niya. Tsaka siya naupo sa upuan niya at ipinatong ang ulo dahil sa pagod na nararamdaman. Ipinaikot-ikot pa ni Ashley ang kanyang upuan. Sarcastic na napairap ang kanyang kaibigan sa narinig. Ano ka ba? Take naman tayo ng rest, puro na lang tayo work. Wala na din akong oras sa boyfriend ko. Tsaka ikaw, Ash, sa tagal na nating magkakilala at magkaibigan,
Wala ka man lang pinakilala sa aking boyfriend mo. Paliwanag ng kaibigan, tsaka umupo sa table ni Ashley, tsaka tumingin sa kanya. Napasinghap si Ashley sa paliwanag ng kaibigan. Boyfriend mo? Malamang sis, agent kaya trabaho natin. Malamang kakaunti lang talaga ang oras natin, tsaka lalaki? Wala sa isip ko mag-boyfriend. Ayoko ng lalaki sa buhay. Tsaka siya tumingin sa kanyang laptop para tingnan ang iba pang kaso. Focus lang siya sa mga kasong kailangan niyang tapusin. Hindi na din siya nagabalang maghanap pa ng boyfriend. Magandang dalaga naman si Ashley. Marami ding nagtry na ligawan siya, ngunit busted agad sa kanya. Dahil mas gusto niyang mag-focus at hanapin ang pumatay sa kanyang mga magulang. Sus, tatanda kang dalaga ganon? Ano ka ba naman? Isipin mo rin yung sarili mo. Sabi nito. Tsaka siya nag-cross arms. Nakatingin lang si Ashley sa kanyang laptop at hindi man lang binalingan ang tingin ng kaibigan. Umiling-iling na lang siya. Hindi naman sa ganon. Antayin ko na lang yung true love ko kung totoo bang merong ganon. Tsaka kilala mo naman ako, diba? Natatawang sambit niya sa kaibigan. Tsaka niya tiningnan ito. Tinutuksong nakatingin sa kanya ang kaibigan. Kitang-kita nito sa mga mata niya. Kaya agad niyang ibinaling ang tingin sa laptop na nasa harap niya. Asus, ang sabihin mo, ayaw mo lang talaga ng boyfriend dahil mas priority mong hanapin ang sindikatong pumatay sa parents mo. Seryosong sambit ng kaibigan niya. Kaya nahinto si Ashley sa pagtitingin sa kanyang laptop at pinipigilan ng luha ang gusto ng kumawala mula sa mga mata at napayuko sa narinig niya dahil naalala niya na naman ang nangyari noon. Gusto lang naman niyang ipaghiganti ang kanyang mga magulang dahil walang awa nilang ipinagbabarilang parents niya noon. Umiling-iling siya at hindi sumagot. Napatakip ng bibig ang kanyang kaibigan nang ma-realize niya ang sinabi, tsaka siya napatayo sa pagkakaupo sa table ni Ashley. Ay, sorry, I didn't mean, sabi niya, tsaka niya ito binigyan ng mahigpit na yakap. Ha? Tara na, kain na tayo. Bulong niya mula sa likod nito. Kumalas ang kaibigan ni Ashley mula sa pagkakayakap at ngumiti. Ayos ka lang? Hindi ko sinasadya, sabi nito. Tumango si Ashley, pilit na nakangiti kahit halata sa mga mata ang lungkot na mayroon siya. Tara, kumain tayo sa labas, mamaya na yung pag-iimbestiga, hindi naman natin makakain yan. Biro ng kaibigan habang bahagyang tumawa. Napabuntong hininga si Ashley. Alam ko naman pero trabaho natin to. Sagot niya ng may bahagyang sarkasmo. Sus, puro ka trabaho. Ang yaman mo kaya? Tugon ng kaibigan. Napailing na lang si Ashley ngunit lihim ng ngumiti sa kakulitan nito. Sige na nga, tara na. Alam mo namang hindi kita matatanggihan. Sagot ni Ashley at tumayo na. Ngumiti ang kaibigan niya. Kaya natatawa siyang nagtanong. Bakit ngumingiti ka dyan? Wala, saya lang ako, sagot nito. Sumakay sila sa kotse ni Ashley. Pumunta sa mall at umorder ng pagkain. Nang dumating ang order nila, nagsimula silang kumain. Ayos to, makakakain na rin ng maayos. Ilang araw na rin tayong puro operasyon, sabi ni Nika habang nakatingin sa pagkain. Bahagyang natawa si Ashley. Ikaw ba naman maging agent? Pero huwag ka masyadong kumain, baka tumaba ka. Di ka na magustuhan ng boyfriend mo. Biro niya. Pinagningkitan siya ng kaibigan at mahina siyang hinampas sa braso. Ayos lang. Nakakatulong naman tayo sa bansa at alam tumaba. Sexy ko kaya? Sagot nito at nag-flex ng katawan. Napatawa si Ashley. Maupo ka nga. Nakakahiya. Oo na, sexy ka na. Sabi niya habang kumakain. Ngumuso ang kaibigan at ngumiti. Well, ako lang to. Sagot nito. Natawa si Ashley sa sinabi nito pero biglang nagtanong si Nika. Ash, bakit nga ba hindi ka pa nagpo-boyfriend? Maganda ka naman. Napaubo si Ashley, tila nabilaukan agad siyang inabutan ng tubig ng kanyang kaibigan na tuminom. Okay ka lang? Tanong ni Nika. Tumango siya. Oo. Kung ano-ano kasing sinasabi mo? Sagot niya. Asus, maganda ka naman talaga. Pero mas maganda ako, sabi ulit ni Nika. Napangiti na lang si Ashley sa kakulitan ng kaibigan niya.
Sarcastic na umubo si Ashley. Pahagalingan na naman tayo sa ganda-gandahan, ganon? Natatawang tugon niya. Maganda rin naman ang kaibigan niya, ngunit mas maganda si Ashley dahil mayroon siyang angking tangos ng ilong. Napanguso ulit ang dalaga. Oo na, mas maganda ka. Ang tangos kasi ng ilong mo, may lahi ka lang kasi. Biro nito. Natawa si Ashley. Joke lang, syempre, napakaganda mo. Nakangiti niyang sabi. Tapusin na natin ang pagkain para makabalik na rin. Dagdag niya. Mabilis na tumango si Nika at pinagpatuloy ang pagkain. Trabaho ka na naman, halos lahat ng sindikato sa bansa natin nahuli na natin. Sabi nito. Well, magaling kasi tayo. Pabirong sagot ni Ashley. Sabi ko nga, kumain na lang tayo. Tugon ng kaibigan. Napangisi si Ashley at tahimik na itinuloy ang pagkain hanggang matapos. Nang matapos sila, tumayo si Nika. Tatayo na sana si Ashley nang bigla siyang dumighay. Excuse me? Mahina niyang sabi habang tinatakpan ng pipig. Mahinang natawa si Nika. Maganda ka sana, Ash, kaso bigla-bigla kang dumidighay. Biro nito. Tiningnan siya ni Ashley ng masama. At least maganda, sagot niya, sabay ngiti at hawi ng mahabang buhok. Asus, oo na, halika na nga, sabi ni Nika at inalalayan si Ashley sa pagtayo. Salamat, nakangiti niyang sagot. Lumabas silang dalawa. Mukhang normal na mga babae lang na nagsushopping, hindi halata ang mga agents. Daan tayo saglit sa CR, aya ni Nika. Sumagot si Ashley bilang sagot. Habang naglalakad, mayroong naka-eye contact si Ashley. Isang gwapong lalaki na naka-formal attire. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Tila magkalapit sila kahit malayo. Napahawak siya sa dibdib. Kaya napansin agad ni Nika. Hoy Ash, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Tanong nito. Halatang nag-aadala. Huminto si Ashley at huminga ng malalim. Tila hiningal. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Wala sa wisyo niyang sambit, habang nakatitig pa rin sa gwapong lalaki. Mahinang binatukan ni Nika si Ashley. Aray! Daing niya, sabay tingin sa kaibigan. Ginagawa mo, Ash? Sino tinitingnan mo sa malayo? Tanong nito. Nanlaki ang mata ni Ashley. Ha? Sino tinitingnan? Wala. Wala akong tinitingnan na. Giit niya. Asus, wala raw. Tukso ng kaibigan. Wala nga, halika na. Baka maihi ka pa dyan. Sagot niya. Pilit na binabago ang usapan. Hindi kumbinsido si Nika ngunit nagpatuloy na silang maglakad. Lutang si Ashley. Malalim ang iniisip. Patsik ka na kaya? Natatawang sabi ni Nika. Napatingin si Ashley at mahina siyang hinampas sa braso. Baliw ka? Wala naman ako sakit. Sagot niya nang nakangiti. Habang naglalakad, nabangga ni Ashley ang isang binatang may hawak na kape. Napaupo siya at natapon ang kape sa long sleeve ng lalaki. Aray! Sabi ni Ashley. Kaya agad siyang inilalayan ni Nika. Oh shit! Who the hell are you? Inis na tanong ng binata habang tinitingnan ang nabasang damit. Okay ka lang, Ash? Tanong ni Nika. Tumango siya. Yes, okay lang ako. Sagot niya. Ano bang problema mo? Galit na tanong ni Nika sa binata. Masama ang tingin ng lalaking habang inaayos ni Ashley ang kanyang damit. Nang tignan ni Ashley ang mukha ng binata, nanlaki ang mata niya. Siya ang lalaking naka-eye contact niya kanina. Gulat din ang binata. Hindi ka man lang ba hihingi na sorry? Mahina, ngunit seryosong sabi nito. Sorry, mabilis na sambit ni Ashley. Sabay hila kay Nika para maglakad palayo. Habang naglalakad, tinanong ulit siya ni Nika. Okay ka lang talaga? Tumango si Ashley ngunit hindi mapakali. Mula sa likod, narinig nila ang binata na sumigaw. Wait, miss! Dahan-dahan silang lumingon at si Nika agad ang sumimangot.
Lumapit ang binata, tila nahihiya ngunit determinado. Ano na namang kailangan mo? Iritang tanong ni Nika. Nakayuko si Ashley, tila bumibilis ang tibok ng puso. Anong laban mo tong sleeve? Nahihiyang sabi ng lalaki. Napatingin si Ashley. Ha? Laban? What? Gulat niyang sagot. Ken ba yun, new sleeve? Ayokong laban yan. Inis na tugon niya. Ngunit seryoso ang binata. But can I have your number? Tanong nito, halatang interesado kay Ashley. What? What do you want ba? Just tell me. Taray ni Ashley. Ngunit mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. I just want your Nahihiya ngunit determinado na sabi ng binata. Nahihiya si Asher Jacob na amining may kakaiba siyang nararamdaman sa unang eye contact nila ni Ashley. Ash, mukhang interesado yata sa iyang lalaking yan. Baka siya na si the one. Pabirong bulong ni Nika. Loko? Sagot ni Ashley. Biglang kinuha ni Nika ang phone ni Asher. Nag-save ng number at nagtanong ng pangalan nito. Asher Jacob Tan, sagot ng binata. Pwede na, parang mayaman. Bulong ni Nika, na biglang naging mabait. Ashley Jade Lim, mahiyang pakilala ni Ashley, sabay handshake. Pareho nilang naramdaman ang kakaibang ground mula sa kanilang mga kamay na ikinagulat nilang dalawa. Biglang sinabi ni Nika na hinahanap na sila ni Chip, kaya nagmamadali silang umalis. Habang lumalayo, nilingon pa ni Ashley si Asher na ngumiti sa kanya. Habang nag-uusap sa kotse, pabirong sinabi ni Nika na na-in-love si Ashley sa binata. Hindi man aminin ni Ashley, naisip niyang imbestigahan ang pagkatao ni Asher dahil parang hindi ito ordinaryo. Sinangayunan nito ni Nika at sinabing destiny raw sila dahil pareho silang AJ ang initials. Bagamat confident si Ashley na hindi na sila magkikita ulit. Aminado siyang interesado siya kay Asher. Ngunit itinanggi niya ito kay Nika. Kahit halata naman nagkaka-interes na siya sa binata. Napansin ni Nika na tulala si Ashley. Hoy Ash, sabog ka ba? Siguro interesado ko sa lalaking yun. Ha? Ako? Interested sa gay na yun? Hindi Giit niya. Bakit nauutal? Pagtutukso ng kaibigan niya. Ha? Hindi naman. Nilalamig lang ako, malakas ata aircon ng kotse. Pagrarason niya. Tsaka tumingin-tingin sa kotse para magpalusot. Asus, kunwari ka pa. Ano ka ba naman kaibigan mo ko, kilala na kita Ash? Nakangiting sambit ni Nika. Natahimik si Ashley sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam ko. Nahihiya lang kasi ako. Mahina niyang sabi na narinig naman ni Nika. Wala ka naman dapat ikahiya. Number 1 supporter mo kaya ako. Sabi nito tsaka ang saglit na tumingin kay Ashley na nakangiti. Thank you Nika. Oo na. Interesado na ako sa kanya nung naka-i-contact ko siya. Sobrang bilis ng tibok ng puso ko na may halong excitement. Pero hindi ko alam kung ano ba talaga yung pakiramdam na yun. Pag-amin niya. Tumango-tango ang kaibigan niya, tsaka muling nagsalita para magbigay ng payo. Wala yun, Ash. Ano ka ba? Ako na lang ang pamilya mo. Hahayaan ba kita? Tsaka yung sinasabi mong yan sa tingin ko nga. Minahal mo na sa unang tingin. O nahulog ka na. Pero gaya nga na sinabi ko, siguraduhin mo muna yung nararamdaman mo para sa lalaking yon. Paliwanag nito. Ngumiti si Ashley at hinawakan ang kamay ng kaibigan habang tumatango. Thank you ulit. Hindi ko alam pero bahala na talaga. Alamin ko muna talaga kung ano itong nararamdaman ko para sa kanya. Ang alam ko lang, ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong pakiramdam. Nakangiting sabi niya. Pagkarating nila sa lugar, pumasok sila at naupo sa kanilang upuan. Ipinatong ni Ashley ang ulo habang nagpapahinga. Yun na nga, alam kong marami nanliligaw sa'yo. Tapos, sa lalaking yun mo lang naramdaman yung ganyang kakaibang pakiramdam?
Mag-iingat ka pa din, okay? Paalala ni Nika. Tumango si Ashley. Noted, palagi naman akong nag-iingat lalo na sa lab. Sagot niya habang ini-exercise ang ulo. I know, tugon ni Nika. Hindi na muli nagsalita si Ashley at nagdesisyon na alamin kung sino ang lalaking iyon. Dahil sa matinding interes, binuksan niya ang laptop at nagsimulang mag-research. Alamin mo talaga kung sino siya? Tanong ni Nika na tila hindi makapaniwala. Kitang-kita kasi niyang seryoso si Ashley sa ginagawa. Oo naman, sigurado na talaga ako. Sagot niya. Sige, matutulog na muna ako dito. Wala pa naman tayong gagawin. Sabi ni Nika, sabay patong ng ulo sa mesa. Tumango si Ashley at nagpatuloy sa paghahanap. Dala ng matinding curiosity at interes sa lalaki. Magkatabay lang din sila ng office dahil na din sa mga partners silang dalawa. Natulog ang kanyang kaibigan habang abala naman siyang nagtitingin sa kanyang laptop. May pang-detect siya kaya mabilis niya lang din nahanap at nalaman kung sino talaga si Asher Jacob Tan. Sinearch niya ang pangalan nito sa pang-detect niya at lumabas ang litrato nito tsaka lumabas lahat ng information about sa gwapong binata. Habang binabasa niya iyon ay tila nakakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Asher Jacob Tan, 24 years old na anak ng isang sikat na billionaire sa bansa? Pagbabasa niya, sa nakalagay sa information ito mula sa kanyang laptop. Ano? Billionaire siya? Gulat na tanong niya. Napalakas ata siya dahil bigla na lang ding nagising ang kaibigan niya. Bakit? Nag-aalalang tanong ni Nika at saka napatayo sa sobrang gulat. Napatingin siya sa kaibigan niya nang marinig niya ito. Parang dismayado siyang tumingin sa kanya. Nagising si Nika nang makita ang reaksyon ni Ashley. Bakit ganyan itsura mo? Tanong niya habang hinilamos ang muka. Malungkot na tumingin si Ashley sa screen ng laptop. Look, sabi niya, sabay pakita nito. Lumapit si Nika at binasa ang nasa laptop. Ngunit natuwa ito sa nakita. Hinawakan niya si Ashley at niyugyog sa tuwa. Pero dismayado pa rin si Ashley. Oh, bakit ganyan ang itsura mo? Anong nararamdaman mo? Anong emosyon yan? Sabi ni Nika. Disappointed. Akala ko naman kasi mayaman lang. Hindi masyadong kilala. Sabi niya. Bahagyang natawa si Nika. Isa naman siyang billionaire. Ano namang problema ron? Bagay na bagay kayo. Kaya i-pursue mo na. Natatawang sagot niya. Yun na nga. Isa sa pinakamayamang billionaire sa bansa natin. For sure busy rin siya. At hindi kami bagay kasi pareho kami busy. Sagot ni Ashley. Asus, hindi naman magiging dahilan yun kung mahal niyo ang isa't isa. So, may balak ka maging boyfriend siya? Tukso ni Nika. Napaiwas ng tingin si Ashley. Aha? Ano sinasabi mo? Seryosong tumingin si Nika. Ashley Jade Lim. Alam kong iba na yung nararamdaman mo para sa lalaking yun. Yun na nga, may tatago pa ba ako? Sagot ni Ashley sabay tawa. Nagngitian silang magkaibigan. Nika, sa bahay ka na matulog. Aya ni Ashley. Sige, mag-order na lang tayo ng pagkain. Sagot ni Nika. Sumakay sila ng kotse pauwi kahit madaling araw na. Tahimik na nakikinig ng music si Nika habang si Ashley naman ay tulalang nakatingin sa bintana. Ang lalim ata ng iniisip mo. Iniisip mo pa ba rin yung lalaking billionaire? Tanong ni Nika. Of course not. May iniisip lang. Sagot ni Ashley. Huwag mo na yung isipin, magpahinga ka na. Payo ni Nika. How can I do that kung hindi matahimik isipan ko? Sabi ni Ashley, sabay buntong hininga. Hinaplos ni Nika ang balikat niya. It's okay, I'm here. Sabi nito. Naalala ni Ashley ang mga magulang niya at ang mga nangyari noon. Kaya hindi maiwasang malungkot. Ipinikit niya ang mga mata at nakatulog. Pagdating sa bahay, bigla siyang napasigaw sa paniginip. Mommy, Daddy!
Agad siyang ginising ni Nika. Ash, gising, are you okay? Tanong nito. Nagising si Ashley na umiiyak. I miss them, Nika. Malungkot niyang sabi. Mahigpit siyang niyakap ni Nika, hinaplos ang likod, at sinamahan sa lungkot niya. Just cry, Ash, I'm here. Tugon nito. Umiyak lang na umiyak si Ashley habang nakayakap siya kay Nika at patuloy pa ding hinahaplos ang likod niya. Makalipas ang ilang minuto at tumahan na din si Ashley. Are you feeling better now? Tanong ni Nika. Tumango-tango siya. Inayos ni Nika ang buhok niya tsaka pinunasan ng luha sa kanyang muka. Tahan na, papangit ka niyan. Ang ganda-ganda mo pa naman. Pabirong sambit ni Nika. Mahina nitong hinampas si Nika at natawa sa sinabi ng kaibigan. Bahagya siyang ngumiti na maging maayos na ang pakiramdam. I'm feeling better now, thank you Nika. Nakangiting sambit niya. Ninitian rin siya ng kaibigan, tsaka ito tumango. Bumaba na sila at pumasok sa loob. Walang thank you sa akin, libre mo ko. Pagbibiro pa nito para patawanin ng kaibigan. Mahinang tumawa si Ashley. Kahit papano ay nagiging magaan ang kanyang pakiramdam dahil sa kaibigan. Sige, libre ko dinner natin. Nakangiting sabi niya. Yun, sa wakas makakakain ulit ng masarap. Natatawang tugon ni Nika. Napatango na lang si Ashley, tsaka siya umorder na makakain nila. Ilang minuto lang ang lumipas. Ang dumating na ang food nila. Magsisimula na sana silang kumain ng may tumawag sa kanila kaya ibinaba nila ang kutsara at tinidor para sagutin ang tawag. Ano ba yan? Kakain pa lang oh. Usal ni Nika. Agad nilang tinignan ang kanilang phone pero wala kay Nika ang tunog. Napatingin siya kay Ashley na nakatingin lang sa phone. Sino yung tumatawag? Curious na tanong niya. Hindi agad nakapagsalita si Ashley. Kaya nang hindi mantay ni Nika ang sagot ng kaibigan, agad niya itong inagaw kay Ashley. Unknown number? Gulat na sambit ni Nika. Tsaka nagsusuring tumingin kay Ashley. Nakatingin lang sa kanya si Ashley at umiling-iling. Hindi ko kilala, unknown nga, hayaan mo na lang yan, tara na kumain na tayo. Pag-aaya niya dahil wala siyang idea kung sino yung tumawag. Nagsimula na kumain si Ashley at hindi na inantay si Nika. Sa sobrang curious niya, ay sinagot niya ang tawag. Inalapag niya iyon sa lamesa at hinintay na may magsalita. Tumingin si Ashley sa kaibigan na makitang may pinindot sa phone niya. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Wala, let's eat na. Tugon nito. Tumango si Ashley. Nagsimula na ako. Natatawang sabi niya. Hello? Sambit ng kung sino mula sa phone ng dalaga na si Ashley. Dahan-dahan nilang naiangat ang kanilang ulo at napatingin sa isa't isa. Nahinto pa sila sa pagkain. Nanlaki pa ang mata ni Ashley, tsaka tinignan ng kanyang phone. Oh, may sinigot mo? Mahinang tanong niya dahil naririnig lang sila sa kabilang linya. Oo, nakaka-curious sabi nito tsaka napapis na lang. Mahinang hinampas ni Ashley ang braso ng kaibigan at kinuha niya agad ang phone niya at kinausap ang binata. Itinapat niya iyon sa kanyang tenga at muling nagsalita. Boses babaeng may edad naman kaya siya na ang kumausap. Hello, who is this? May I know you? Sunod-sunod niyang tanong. Samantala nag-aantay lang naman si Nika na magiging reaksyon ni Ashley habang nakatingin sa kanya. Ibinaba niya ang phone sa table dahil wala nang nagsasalita makalipas ang ilang segundo. Bakit? Mahinang tanong ni Nika sa kanya. Nagkibit balikat siya bilang sagot tsaka kumain ulit. Hindi pa naman nag-i-end ko so nandito pa siya. Muling tanong nito. Siguro. Bored na sagot ni Ashley. May narinig silang mga yapak mula sa kabilang linya. Naka-speaker yung phone kaya dalawa nilang naririnig iyon. Sir, sinagot na po. Sambit mula sa kabilang linya ng babae. Rinig pa nila ang paglunok ng lalaking nakasama ng babae na may edad na. Yaya ng binata ang boses ng babaeng may edad na.
Ayun lang ay wala pa din silang kaidi-idiya. Shit! Baka si Mr. AJ yan. Malakas na sambit niya, tsaka napatayo at napadabog pa sa lamesa. Shh! Kamaingay! Sabi naman ni Nika sa kanya. Tsaka niya tinakpan ang bibig ni Ashley. Hello? Kinakabahang sambit nito mula sa kabilang linya. Ngunit hindi siya nagpatinag sa kabang nararamdaman. Bahagyang natawa si Nika sa garalgal niyang boses kahit hindi masyadong halata. Seryosong nakatingin si Ashley kay Nika na mahinang tumatawa. Ash, anong balak mo? Kausapin mo na. Sambit ni Nika, tsaka nakangusong itinuro ang phone. Ano namang sasabihin ko? Aligaga niyang tanong. Tinatawanan pa din siya ng kanyang kaibigan dahil sa kilos niya. Inis niyang tinignan ng kaibigan, tsaka kinuha ang phone. Wala na siyang choice kaya kinausap niya ng mahinhinang binata. Hello, can I talk to you? Mahinang tanong ng binata mula sa kabilang linya. Huh? For what? Tugon ni Ashley. Kunot noo siyang nag-aantay ng sagot, nagtataka na rin si Nika sa kanya. Bakit raw? Bulong ng kaibigan dahil kanina pa siya curious. Nagkipit balikat na lang si Ashley bilang sagot. Huh? Tanong pa ni Nika dahil hindi pa nakontento sa sagot ng kaibigan. Umiling-iling na lang siya at hindi na sinagot ang tanong ng kaibigan. Nilakasan ng binata ang loob niya para tanongin ang dalagang makipagkita sa kanya kahit na nahihiya siya. Can we meet again? I mean, for my apology. Sambit nito. Makikipagkita raw sa akin na for apology lang naman. Wala naman mali siya ron, di ba? Bulong niya kay Nika. Pero hindi niya naman na kailangan gawin yun. It's not a big deal. Sambit niya sa kanyang sarili. Ang seryosong kaibigan niya na si Nika ay bahagyang natawa sa inasal ni Ashley. Tsaka siya tumango-tango. Oo naman, tugon nito. Na it's fine, okay na yun, sabi niya. Hindi ako makakatulog kapag hindi ako nakabawi sa'yo. Ang sama din ng sabi ko kaya pumayag ka na. Paliwanag ng binata. Ha? Sige, sabi niya. Hindi na siya nakatanggi dahil wala na siyang choice, baka kulitin lang siya ng binata. Wala din naman masamang makipagkita sa lalaki. She can fight back if ever may masamang mangyari sa kanya. Pero malinis ang intensyon ng binata sa kanya. Okay, thank you Miss Ashley. I'll text you the location. Masayang sambit ng binata. Hindi na sumagot si Ashley bagkos ay pinatay na niya ang phone. See you tomorrow in coffee shop. Text ng binata. Hindi na napansin ni Ashley yon na magtanong sa kanya si Nika. Anong sabi? Excited na tanong ng kaibigan. Makikipagkita raw para sa apology lang naman. Tara na. Pagpatuloy na natin pagkain natin. Sabi niya tsaka pa nagpatuloy kumain. Pumayag ka? Nakangiting sambit nito. Oo, as if naman susulpot ako. I told myself nakakalimutan ko na siya. Nakangising sabi niya. Pabiro siyang kinurot sa tagliran niya ng kaibigan. Baliw ka? Bakit naman hindi? Ba't ko naman kakalimutan? Sunod-sunod na tanong ni Nika. I'm just kidding. Pero yung kakalimutan ko, totoo yun. Wala din naman tayong oras para sa ganyan. Sagot niya. Sus, makipagkita ka sa kanya, samahan kita pero hindi sa date nyo. Magagawa naman ng paraan yan. Think positive. Sambit muli ni Nika. Napaisip si Ashley. Sige, oo na think positive. Sarcastic niyang sambit. Sabay bahagyang tawa. Natawang tumango si Nika at nagpatuloy sila sa pagkain. Matapos kumain, nagpahinga na rin sila. Ash, tignan mo to. May nag-report na may nawawalang babae. May mga kidnappers na naman? Sabi ni Nika sabay pakita ng balita. Habang may binabasa si Ashley sa laptop, tumingin siya sa pinakita ni Nika at tumango. Kaya nga, kailangan na natin itong mahuli para hindi na sila makapagbiktima pa. Sabi niya. Nag-focus sila sa trabaho at sinuri ang mga impormasyon. Isang babae na naman ang nawala.
Makikita dito na ang mga nabibiktima ay puro babae lang. Hindi pa alam ang motibo ng mga kidnappers. Basa ni Nika. Nika, dito sa lugar na to may CCTV, tingnan mo. Sabi ni Ashley habang ipinapakita ang litrato mula sa laptop. Tara, puntahan natin. Sagot ni Nika. Sabay tumayo sila at nagtungo sa lugar. Nakita nila ang CCTV at nagpaalam sa may-ari na ma-review ang footage. Sa pag-review ng video, napansin nila ang mukha ng mga kidnapper. Kuya, pa-zoom naman dito. Sabi ni Ashley. Kitang-kita ang mga mukha ng mga salarin. Pagbalik nila, napag-usapan nila ang plano. Dito natin sila abangan mamayang gabi. Magtatago tayo sa eskinita para mahuli sila. Paliwanag ni Ashley. Oo nga, sa wakas nalaman din natin kaagad, sabi ni Nika. Proud sa kanilang discovery. Ngumiti si Ashley. Galing mo kasing agent, Nika, sabi niya sabay biro. Nagkaroon ng biglaang realization si Nika at hinila si Ashley patayo. Ngayon ka makikipagkita sa billionaire na yun, di ba? Ano makikipagkita? Ay, shit! Gulat na sagot ni Ashley. Bahagyang natawa si Nika. Oo, kay Mr. Billionaire na pogi, in fairness ka sis. Tukso nito. Nagmadaling nag-ayos si Ashley at nagtanong, mukha ba akong puyat? Tumawa si Nika. Oo, pero hindi ka pangit. Lagyan mo lang ng konting matte lifted. Ang ganda kaya ng best friend ko. Well, kanina pa ba magmamana? E di sa sarili lang din. Biro ni Ashley sabay tawa. Ayos na. Buti mamaya pa operasyon natin, sabi ni Nika. Habang nag-ayos ay chinek ni Ashley ang phone niya. At nabasa ang sunod-sunod na text ng binata. Ay, nandito na ako sa Ace Cafe. Nasaan ka na, Miss Ashley? I'm still waiting. Nika! Nag-text na pala siya kanina pa. Ngayon ko lang napansin. Sabi niya, sabay pakita ng phone kay Nika. Tinignan naman ng kaibigan niya iyon mula sa likuran niya. Wow! Inaantay ka, Ash. Alam naman natin busy ang mga anak ng billionaires. Pero kakaiba yan ah. Mukhang ang lakas ng tama sa'yo. Sambit nito at saka tumawa. Umiling-iling na lang si Ashley. Nang matapos siyang mag-ayos ay umalis na din sila. Hindi na niya nireplyan ang binata bagkus ay nagmadali silang umalis. Sa Ace Cafe tayo, sikat na branch yun. Sambit na at saka tumango naman si Nika. Nagtungo sila ron. Ilang minuto lang din ay kaagad silang nakarating. Nasaan kaya siya banda? Ang lawak kaya dito, tsaka ang daming tao. Tanong ni Ashley. Wala bang text kung saan siya banda? Tanong naman ng kaibigan niya. Nothing. Tugon niya. Naglakad pa sila at inilibot ni Ashley ang mga mata niya. Uy, ayun siya! Sambit ni Nika nang makita ang pamilyar na mukha ng binata. Tinignan naman ni Ashley ang tinuro ng kaibigan. Tsaka siya huminga ng malalim dahil ramdam na ramdam niya ang kaba. Tumango si Ashley sa kaibigan. Dito na ako, hintayin na lang kita, sabi ni Nika habang naupo. Naglakad si Ashley papunta sa binata. Huminto muna siya. Huminga ng malalim, saka nagpatuloy. Nang makita siya ng binata, agad itong ngumiti at tumayo para salubungin siya. Upo ka, sabi ng binata na malawak ang ngiti. Ngumiti si Ashley at umupo habang inaalalayan siya nito. Wow, gentleman. Bulong niya sa sarili. Lihim na napangiti. Mas gumanda ka. Bulong ng binata. Huh? Tanong ni Ashley. Hindi narinig ang sinabi dahil mahina ang boses nito. Umiling lang ang binata bilang sagot. Naging awkward ang sitwasyon. Pareho silang kabado pero komportable naman sa presensya ng isa't isa. Nagkatinginan sila ng ilang segundo. At naramdaman nilang mas nahuhulog sila sa isa't isa. Umiwas ng tingin si Ashley at inilibot ang mata sa paligid. Ang ganda dito, sabi niya habang nakangiti sabay higop ng kape. Sobra, sagot ng binata, titig na titig sa kanya. Napansin nito ni Ashley kaya napakunot-noo siya. Bakit? May dumi ba ako sa muka? Tanong niya habang kinakapa ang muka. Bahagyang natawa ang binata. Nothing but you're so cute. Seryosong sambit nito habang nakangiti.
Naramdaman ni Ashley na namumula ang kanyang mukha, kaya sarcastic niyang hinampas ang braso ng binata. Natawa ito sa ginawa niya at napayuko si Ashley. Hawak ang namumulang pisngi habang lihim na nakangiti. "Hey, are you okay?" Tanong ng binata. Dahan-dahang inangat ni Ashley ang mukha at ngumiti. "Yes, I am." Sagot niya sa muling humigop ng kape. Patuloy lang na nakatitig ang binata sa kanya. Ano yun?" Tanong niya dahil hindi ito tumitigil sa pagtitig. "Wait, Ashley, wag kang gagalaw. May dumi ka sa gilid ng labi mo." Sabi nito habang kinukuha ang panyo mula sa bulsa ng kanyang slacks. Nang makuha ang panyo ay agad na inilapit ng binata ang mukha niya sa mukha ni Ashley. Nagtama ang kanilang mga mata. Muli na naman sila nagkatitigan at bumilis na naman ang tibok ng kanilang puso. Rinig na rinig ko yung pintig ng puso mo." Seryosong sambit ng binata, malapit sa mukha niya. "Ang bango-bango mo," sambit niya sa kanyang isipan. Bumaba ang tingin ng binata sa labi ni Ashley. Nakatingin na siya ngayon sa labi ng dalaga. Tsaka dahan-dahan niyang idinampi ang panyo sa labi ng dalaga, tsaka niya pinunasan. Nakatitig lang sa kanya si Ashley habang ginagawa iyon. Rinig na rinig niya din ang mabilis na tibok ng puso ng dalaga. "Ayan, okay na." Nakangiting sambit nito. Nginitian din ni Ashley ang binata tsaka tumango-tango. "Salamat," sambit niya. Huminga ng malalim ang binata tsaka pinag-isipang mabuti ang sasabihin. Seryoso siyang tumingin sa dalaga at kitang-kita sa mga mata ang sincerity. "Ang totoo niyan, kaya gusto kita makita kasi gusto ko talagang makilala ka pa and second date pa sana." Nahihiyang sambit niya. Pabiro niyang hinampas ang binata at tila ba'y close na sila. "Napakaseryoso mo naman, anong date?" Sambit niya. Napatawa siya ng sarkastiko at humigop muli ng coffee. "Seryoso ko, Ashley. As in date. Kung pwede sana." Seryosong sambit ng binata. "What do you mean? Diba for apology lang to? Anong date?" Kunot noon niyang tanong. Kinamot nito ang kanyang buhok tsaka muling nagsalita. "What I mean is, hindi lang dahil sa apology kaya kita inaya para magkape." Sambit nito. Muli siyang huminga ng malalim. Kunot noo pa ding nakatingin si Ashley sa binata at punong-puno ng pagtataka. "I have something to tell you." Seryosong sambit nito. "What is it?" Tanong niya. I really like you. Gustong-gusto na kita." Pag-amin niya. "Ha?" Hindi makapaniwalang tanong ni Ashley sa binata. Hindi niya in-expect na gusto din siya ng taong gusto niya. "Gusto kita." Ay hindi. "Mahal na ata kita." Hindi siguradong sambit nito pero alam niya sa sarili niya na mahal niya na ang dalaga. Hindi alam ni Ashley ang gagawin para siya nang natulala sa narinig. At gusto na lang magpakain sa lupa dahil sa bilis ng tibok ng puso niya. I always admire you." Mahinang sambit nito ngunit narinig naman ni Ashley. "Di ba ikaw to?" Sambit nito tsaka may ipinakitang litrato sa kanyang phone. Babaeng nakatalikod. Nanlaki ang mata niya na makita niyang siyang nasa litrato. Sinumpa niya ito para i-confirm na siya talaga iyon. Bakit may litrato ko sa'yo?" Takang tanong niya. "I told you. I always admired you. Matagal na. Matagal na kitang nakikita sa isang mall nang makita kita that time. You caught my attention. Nagmamadali ka that time. Tapos, kahit may appointment ako, I canceled. Kasi sinundan kita. Kaso ang bilis mong nawala. Di na kita nakita. And I decided na hanapin ka. Matagal din kitang hinanap at sa wakas nakita na ulit kita. At ngayon nakakausap na kita so I don't want to waste the time right now. Kaya gusto kong sabihin na matagal na kitang gusto." Pagpapaliwanag ng binata. Lumingon siya sa kaibigan niya at nagtataka siyang tinignan nito. Ngumiti siya at nagpipigil ng kilig. Gusto niyang sumigaw sa sobrang kilig niya. Grabe naman confession yan. "Oo na, gusto din naman kita." Nakangiting sambit niya.
Tsaka hinawi niya ang buhok niya sa gilid ng tenga niya. Inamin na din niya na gusto niya na ang binata dahil ayaw na niyang maglihim sa sarili. Ilang segundo silang nagkailingan dahil sa narinig. Talaga? So what now? May I court you? Sambit nito. Nang biglang tumunog ang phone ni Ashley. Wait lang. Sagutin ko lang to. Please excuse me. Siya'y tumayo at sinagot ang tawag. Hello, Nika. Bakit? Sambit niya nang nasagot ang tawag. Let's go na. May meeting raw, sabi ni Chip. Sambit ng kaibigan mula sa kabilang linya. Napatingin si Ashley sa kaibigan tsaka siya tumango. Sige. Madaling sambit niya. Sa susunod na lang, Jacob. Mauna na ako. Nagmamadaling sabi niya tsaka naglakad palayo sa binata. Wait! Sigaw pa ng binata. Ngunit hindi na narinig ni Ashley yon dahil nagmamadali siyang umalis. Agad siyang sinalubong ng kaibigan. Pinapatawag raw tayo, may update na sa mga kidnappers. Sambit nito. Tumango-tango si Ashley tsaka sila sumakay ng kotse na makalabas sa coffee shop. So, kamusta? Anong chika? Excited na tanong ng kaibigan niya. Nakangiting umiling-iling siya. Mamaya ko na ikukwento. Ano raw bang sabi? May new plan daw ba? Tanong niya. Walang sinabi, tumawag si Chip sa akin. Kanina, tas pinapatawag raw tayo. Tugon nito. Nakangiting tumango-tango si Ashley bilang sagot. Hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi niya. Nang makarating sila ay agad silang nag-meeting. Naupo sila at saka sila nag-entay. May isa silang malaking mapa ng iba't ibang lugar sa bansa. Hindi lang pala mga babae mga nakikidnap, pagkos ay may mga nakidnap na rin mga dayo. So, mga target nila as usual ay mga mayayaman o mga billionaires dito sa bansa natin. Sambit ng kanilang Chip. Tumango-tango ang iba sa kanila. So, paiba-iba din sila ng place. Hindi lang pala dun sa eskinitang yun sila nang kikidnap. Sabi ng isang agent sa kanila. Tumango ang kanilang Chip. Oo, at ngayong gabi ay may possible na may makidnap ulit sila. Muling sabi ng Chip. Ibig sabihin hindi lang dalawang kidnappers? May malaking grupo o mga ito kaya kahit na mahuli natin ang dalawa sa kanila, ay makapagpatuloy pa din sila sa ginagawa nila dahil hindi pa natitibag ang leader nila. Sambit ni Ashley, tsaka napatayo sa pagkakaupo. That's right, Miss Lim. Kaya kahit mahuli talaga natin ang isa o dalawa sa kanila, tsak na hindi nila mailalaglag ang kasama nila. Pagsang-ayon ng kanilang Chip. Ganadong-ganado Nakangiting sambit ng kaibigan niya. Tumingin siya dito dahil katabi lang naman niya ito. Nilapit niya ang mukha niya sa kanya, tsaka muli nagsalita. Palagi naman. Sambit niya tsaka napangisi. Kaya ng sabi ko, iba-iba ang lugar na pinupuntahan nila para mang-kidnap dito, sa lugar na to. Madalas, pwede natin silang matsambahan. Baka isang grupo na lang sila that time, malay natin. Sambit muli ng kanilang Chip, tsaka may binilugan sa mapa. Manmanan niyo palagi ang dalawang ito. Baka sakaling matuntunan natin ang kanilang pinagtataguan bukas. Magsimula kayong mag-imbestiga. Mag-iwalay kayo para mas madali nating matugis. Sambit muli nito. Yes sir. Sabay-sabay nilang sambit. Nang matapos ang meeting at nagsiuwi na sila, dumiretso muna si Ashley sa kanyang office. Na sinundan naman siya ni Nika. Hindi pa tayo uuwi? Ano pang gagawin mo dito? Tanong ng kaibigan niya. Umiling si Ashley at binuksan ang laptop. Ang pamilyar ng mga lalaking nakita natin kanina sa CCTV tsaka yung sa pinakita ni Chip, sabi niya. Kanina pa siya nangangamba kaya gustong-gusto niyang alamin ang grupong iyon. Ash, bukas na. Masyado na ding late. May utang ka pa sa akin. Sabi muli ng kaibigan niya. Napatingin siya rito at agad na tumayo. Sige na nga. Anong utang? Sige libre kita dinner. Saan tayo? Sambit niya. Natawang umiling si Nika. Tara na, uwi na tayo. Hindi utang na pera. I mean, yung chismis ko. Nakangising sambit niya. Bahagya siyang natawa dahil sa kalokohan ng kaibigan. Oo nga, sa kotse ko nagchichismis. Sabi niya. Sumakay sila sa kotse at nagkwentuhan.
Birthday pala ni Mom. Tara sa bahay, naganda raw sila. Sabi ng kaibigan. Tumango si Ashley. Sige tara, bili muna tayo ng cake. Sagot niya. Sige. So, anong ganap sa inyo kanina? Nakita kita nagpipigil ng kilig. Tanong ni Nika. Ngumiti si Ashley at umupo ng maayos. Ganito kasi Nika. Umamin siya na gusto niya rin ako. Grabe siyang mag-confess. Nag-explain talaga siya. Kwento ni Ashley. Talaga? So, it means gusto mo rin siya? Wow! Nag-confess si Mr. Billionaire. Sabi ni Nika. Tumango-tango si Ashley. Oo nga, inamin ko din na gusto ko siya. Papaligoy-ligoy pa ba? Kagabi ko kinonfirm na gusto ko na talaga siya. Dagdag pa niya. Bumaba sila at bumili ng cake. Pagkatapos nag-usap pa sila sa kotse. Wow, edi kayo na? Excited na tanong ni Nika. Umiling si Ashley. Hindi ko alam yung gagawin, sobrang nakakailang kaya. Nagkaaminan na lang kami pero hindi pa siya nanliligaw. Sagot niya. Pero gusto kanyang i-pursue. Tanong ni Nika. Oo naman, sigurado yan. Sabi niya pa nga, he's always admiring me. May pinakita siyang picture at ang retratong yun ay ako. Paliwanag ni Ashley. Nung una nagulat ako, I can't believe pa nung may pinakita siya, legit nga. Dagdag pa niya. Kanta mo Ash? Pabirong sabi ni Nika. Mahina siyang hinampas sa braso ng kaibigan. Nang makarating sila sa bahay ni Nika, dumiretso sila sa dining area kung saan naghihintay ang mom at dad nito. Good evening po, happy birthday tita, bati ni Ashley. Sabay mano sa mga magulang ni Nika. Nginitaan siya ng mom ni Nika. Salamat, bakit ngayon lang kayo? Masyado nang late, mabuti na lang hindi ako maaga nagpaluto. Tanong ng mom ni Nika. Maupo na kayo Ashley, Nika. Sabi ng dad ni Nika. Naupo sila. Marami lang po kaming ginagawa tsaka hinahawakang kaso po kaya masyado na kaming late. Sagot ni Ashley. Ganon ba? Huwag niyo masyadong pinapabayaan ang sarili niyo. Sambit ng mom ni Nika. Tumango sila. Siyempre naman po. Sagot ni Nika. Kumain sila hanggang matapos. Nakaramdam ng pangungulila si Ashley sa mga magulang niya at nagdesisyon na makaganti sa pumatay sa kanyang mga magulang. Uwi na po ako tito. Salamat po. Paalam ni Ashley. Nginitaan siya ng mga magulang ni Nika at hinatid siya ni Nika sa labas. Hindi ka ba dito matutulog? Sigurado ka? Tanong ni Nika. Tama na yung work, pag uwi mo matulog ka na, 4 AM na. Sabi ni Nika. Hindi, uuwi na talaga ako. Sagot ni Ashley. Pag uwi ni Ashley, dumiretso siya sa kwarto at natulog. Sa mall, sinusundan nila ang isang lalaki na kasabwat ng mga kidnappers. Ayun siya! Sambit ni Nika at sinundan nila ito ng hindi nahahalata. Nakakita si Ashley ng pamilyar na tao at tinutok ito kay Nika. Huwag mo nang isipin yan, baka bodyguard lang. Sabi ni Nika. Nagpatuloy sila sa pagsunod, pero nawala ang target. Si Ashley ata yun, sabi ni Nika nang makita nila ang lalaki. Huwag, i-corner mo siya sa labas, sabi ni Ashley. Habang abala si Asher sa cellphone, hinablot ng snatcher ang phone niya at tumakbo. Agad tumakbo si Ashley para habulin. At ang mapagod, pinaikot niya ang bag at tinamaan ng magnanakaw. Nadapa ito at nahuli ni Nika. Hindi na nakatakbo. Huli ka! Sambit niya nang makalapit siya at kinuha ang phone. Ikaw talaga? Pagbibiro ng kaibigan. Na makuha ang phone, dinala ang magnanakaw sa presinto. Okay ka lang, Ash? Tanong ng kaibigan. Oo naman, kaya pa. Sagot ni Ashley. Nanlaki ang mata ni Ashley nang makita ang binata. Here. Sambit niya at ibinigay ang phone. Hey, are you okay? Tanong ng binata. Wala ka bang sugat? Uy, okay ka lang ba? Tanong ng kaibigan. Ha? Oo. Okay lang ako. Sagot ni Ashley na hindi maiwasang kiligin. Thank you sa pagsauli ng phone, sabi ng kaibigan. Tumango si Ashley at titig na titig sa binata. Hoy,
Baka magpalusaw kayo. Pabirong sabi ni Nika. Sige, mauna na kami, sabi ni Ashley. Hinawakan siya ng binata sa braso. Kain tayo, may treat, sabi ng binata. Sakto. Gutom na rin ako, sagot ng kaibigan. Sir lang ako, Ash, sabi ni Nika. Tumango si Ashley. Ashley, I have something to tell you. Seryosong sabi ng binata. Isa akong anak ng billionaire, sabi nito. Alam ko, bulong ni Ashley. At ako ay anak ng mahirap. Pagsisinungaling ni Ashley. I don't care. I really like you, tanggap kita, ipaglalaban kita, sabi ng binata. Pero paano kung mag-separate tayo ng mga parents mo? Tanong ni Ashley. Di ako papayag, ipaglalaban kita, sagot ng binata. Mahal kita. Pwede ba kitang ligawan? Tanong niya. Napangiti si Ashley. Thank you. Yeah, pwede mo akong ligawan, sagot niya. Don't cry, sabi ng binata. I'm just happy, tugon ni Ashley. Pinahid ng binata ang kanyang luha. Hindi ka na nga maganda kapag umiyak ka, pabirong sabi ng binata. Tumawa si Ashley. Nagkamabutihan silang dalawa at naging close pa. Makalipas ang ilang buwan, pinursu ng binata si Ashley. Hey, how are you? Text ng binata. I'm fine, busy lang, reply ni Ashley. Gusto ko lang siguraduhin maayos ka. May pinadala akong food para sa'yo at sa kaibigan mo. Eat a lot, reply ng binata. Thank you, dumating na kanina pa. Okay, take care. I have an appointment, see you later. Yeah, see you when I see you. Take care. Wow, nagiging close na kayo ni Asher. Nililigawan ka na din. I'm so happy for you, Ash. Masayang sambit ni Nika. Oo nga. Salamat, Nika, sagot ni Ashley. Kinuha nila ang pagkain at nag-lunch. Salamat sa lunch, sambit ni Nika. Well, eat. Nakangiting tugon ni Ashley. Makalipas ang ilang minuto, tapos na sila. Pinanindigan ni Ashley ang pagmamahal niya kay Asher. Kahit inaasar siya ng kaibigan, nang matapos kumain may lumapit na agent. Pinapatawag tayong meeting, sambit ng agent. Sige, sunod na kami, sagot ni Nika. Inayos nila ang gamit nila. Good evening, sambit ng chief. Bumatoy sila at naupo. May nag-report, may nakidnap na lalaki. Isang anak ng billionaire. Sabi ng chief at ipinakita ang litrato. Nanlaki ang mata ni Ashley nang makita iyon. What? Napatayo siya. Kaya lahat ng agents ay nakatingin sa kanya. Hinawakan siya ng kaibigan at pinaupo. Huminahon ka. Maliligtas din natin siya, bulong ni Nika. Alam niyo kung nasaan ang anak ng billionaire na to? Galit na sabi ng chief pagkatapos umalis siya. Bumalik sila sa office. Paano to? Kaya pala kanina pa siya walang text. Huwag ko lang makitang may gasgas siya. Mamamatay sila, sabi ni Ashley. Kumalma ka, Ash. Mahinahong sagot ni Nika. Paano ko kakalma? Nasa kidnapper si Asher, sagot ni Ashley. I-trace ko po ni Asher, dagdag ni Nika. Nang matrace nila, nag-ring ang phone ni Ashley. Hello, Miss Ganda. Nasa ka ng boyfriend mo. Pumunta ka dito mag-isa. Magdala ng 10 million pang tubos. Boses ng kidnappers. Wag na wag kang magsasama ng pulis. Kundi, patay ang gwapo mong boyfriend. Ashley, wag kang pupunta. Sigaw ng binata. Hintayin mo ko. Ililigtas kita. Huwag kayong mag-alala, darating ako. Sambit ni Ashley na may galit na tinig. Bilisan mo. Kapag wala ka pa in 5 minutes, patay si Pogi sa akin. Panakot ng mga kidnappers at pinatay ang call. Nakatingin si Nika kay Ashley na puno ng pagtataka. Asya ng balita? Tanong ni Nika. Alam ko kung nasan sila. Sagot ni Ashley. Samahan na kita? Hindi ba natin sasabihin kila Chip? Tanong ni Nika. Hindi. Hindi pwede. Mapapahamak siya. Kaya ko na to.
Sabi ni Ashley habang naghahanda. Hindi ako papayag na ikaw ang mapahamak. Sasamahan kita. Sagot ni Nika. Tumungo si Ashley at kinasa ang baril. Lumabas sila ng hindi nagpapahalata. Pagdating sa bodega, pumasok si Ashley dala ang pera. Nakita niya ang mga kidnappers at ang binata. Nang mapansin niyang ang mga kidnappers ay pumatay sa kanyang mga magulang, nanggalaiti siya. Kompleto ba yan? Tanong ng isa sa kidnappers. Oo naman, sagot ni Ashley at binuksan ang bag na may pera. Nang makuha ng mga kidnappers ang pera, nagbarila na sila. Lumabas si Nika at tinulungan si Ashley. Dumating ang mga agents at nahuli ang mga kidnappers. Habang tumatakas ang leader ng sindikato, hinabol siya ni Ashley at binaril ang leader na pumatay sa kanyang mga magulang. Napansin ito ni Asher at hindi makapaniwala. Nang mabaril si Ashley, tinulungan siya ni Nika at Asher. Ayos ka lang? Tanong ni Nika. Oo, please lang. Sagot ni Ashley. Mahal, ano nga pala yung sinasabi mo kanina? Tanong ni Asher. Anong mahal? Sagot ni Ashley. Sinabi ko na. Sinasagot na kita. Sabi ni Ashley nang ngumiti. Yes! Sabi ni Asher at masaya silang lahat. Matapos ang operation, sinabi ni Asher na matagal niyang alam na agent si Ashley. Dahil anak siya ng isang billionaire, ilang taon na lumipas, naging healthy ang relasyon nila. Picture tayong apat, yaya ni Nika. Itinaas ni Ashley ang daliri na may engagement ring at natuwa si Nika. Wow! Engagement ring? Kayo na pala susunod sa amin. Congrats, Ash! Bati ni Nika. Thank you, congrats din Nika. Magiging ninang na ako. Sagot ni Ashley. Naging masaya at maayos ang kanilang relasyon kahit busy sa trabaho. Binibigyan pa rin nila ng oras ang isa't isa. Lumipas ang ilang taon. Happy 6th anniversary, mahal! I love you so much! Masayang sambit ni Asher Jade Tan kay Ashley Jade Lim. Tsaka niya hinalikan sa noo at binigyan ng napakaraming tulips na kanyang paborito. Thank you, mahal. Happy 6th anniversary din. I love you! Nakangiting sambit niya. Hinalikan niya ito sa kanyang pisngi. Nag-cheer sila at nagdiwang ng kanilang ika-6 na anibersaryong relasyon. Hanggang sa masaya silang namuhay ng payapa at masaya. Wakas.